Hello mga kaibigan! Ako si Miss Tin. At ako naman si Miss Zai. Welcome sa ating educational segment! Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pinakamahalagang issue, ang diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan at LGBT. Pero bago ang lahat, maaari nyo bang sabihin ng sabay-sabay ang aming tatalakayin? Handa na ba kayo? Simulan na natin! Diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan, at LGBT. Pwede ba nating basahin ng sabay-sabay? Diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan, at LGBT. Ang galing! Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Oops! Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Para sa magandang simula, tayo ay maglalaro. Tamang inyong narinig. Tayo ay maglalaro. Ready na ba kayo? Yes, Tama! Tara na! Para sa ating palaro, kayo ay makikibahagi. Sasabihin nyo sa amin ang tamang sagot. Handa ka na ba? Yes, Parang hindi ko marinig. Isa pa, handa ka na ba? Yes! Mukhang handa na nga kayo. Ang aming palaro ay tinatawag na tama o mali. Simulan na natin. Unang tanong, ang mga kababaihan ay hindi dapat magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Magbibilang kami ng 1, 2, 3, 4, 5. Meron na ba kayong sagot? Sabihin nyo na. Tama. Ang tamang sagot ay mali. Pangalawang tanong, ang LGBT ay may karapatan na ipakita ang kanilang mga sarili sa lipunan. Magbibilang ulit kami ng 5, 1, 2, 3, 4. 5. May sagot na ba kayo? Pwede ba naming marinig ang inyong sagot kung ito ay tama o mali? 1, 2, 3. Tama! Pangatlong tanong, ang diskriminasyon ay hindi nangyayari sa ating bansa. Magbibilang uli ako ng 5. 1, 2, 3, 4. 5. May sagot na ba kayo? Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat na tanong. Ang mga kalalakihan ay mas malakas kumpara sa mga kababaihan. Kami ay magbibilang ulit ng 5 para sa inyong sagot. 1, 2, 3, 4. 5. Meron na ba kayong sagot? Pwede ko bang marinig ulit ang inyong mga sagot? Tama! Ang sagot ay mali. Panglimang tanong, ang lahat ng tao, anuman ang kasarian, ay dapat tratuhin ng pantay. Magbibilang ulit ako ng 5 para sa inyong sagot. 1, 2, 3, 4. 5. May mga sagot na ba kayo? Tama! Ang tamang sagot ay tama. Ang galing nila, partner. Oo nga! Palakpakan nyo nga ng 5 ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, alam niyo na ang diskriminasyon ay isang issue na dapat pagtuunan ng pansin sa lipunan. Si Tomboy. Tomboy, bakit ka nandyan? Anong tomboy? Ang sama-sama mo, isusubo kita sa nanay ko. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang aming topic. Makinig kayo ng mabuti! Alam nyo ba na ayon sa UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women, ang karahasan laban sa mga kababaihan ay isang patunay na hindi pantay ang turing sa mga tao batay sa kanilang kasarian? Ito ay nagiging dahilan upang ang mga kababaihan ay sapilitang mailagay sa mas mababang posisyon kumpara sa mga kalalakihan. Pag-usapan natin ang isang napakahalagang issue na patuloy na umiiral sa ating lipunan, ang diskriminasyon. Sa kabila ng ating pagsisikap na maging pantay-pantay, marami pa rin ang hindi nakakaranas o hindi makatarungang pagtrato batay sa kanilang kasarian
o sa kanilang pagkakakilanlan. Una, pag-usapan natin ang mga kalalakihan, tama. Maraming tao ang naniniwala na ang mga kalalakihan ay dapat laging malakas, matatag, at hindi nagpapakita ng emosyon. Pero sa totoo lang, ang mga kalalakihan ay tao rin. May pagkakataon silang nangangailangan ng suporta at pag-unawa. Ang pag-aakalang ang mga kalalakihan ay hindi dapat umiyak o humingi ng tulong ay isang uri ng diskriminasyon na dapat nating labanan. Ngayon, lumipat tayo sa mga kababaihan. Tama ulit kayo. Sa kabila ng mga tagumpay na naaabot ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan, patuloy pa rin ang diskriminasyon. Maraming kababaihan ang nahaharap sa mga hadlang sa kanilang mga karera at personal na buhay dahil sa mga stereotypes. Ang pagtingin sa kanila bilang mahina o hindi kayang gawin ang mga bagay na kayang gawin ng kalalakihan ay isang malaking pagkakamali. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan ang mga miyembro ng LGBT community. Nahulaan nyo lahat, ang LGBT ay madalas na nakakaranas ng pang-aapi at diskriminasyon dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Ang pag-ibig at pagkakaibigan ay hindi dapat nakabatay sa kasarian o oryentasyon. Lahat ay may karapatan na mahalin at mahalin sa paraang nararapat. Sa huli, ang diskriminasyon ay hindi lamang laban sa isang grupo. Ito ay laban sa lahat ng tao, kaya naman bilang mga individual, responsibilidad natin na ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Tayo ay dapat maging boses ng mga walang boses at ipagtaguyod ang mga pagkapantay-pantay sa ating lipunan. Narinig niyo ba ang aking sinabi? Tama! Dapat nating gamitin ang ating mga boses upang mapuksa ang diskriminasyon. Magkaisa tayo laban sa diskriminasyon. Ulitin nga natin, magkaisa tayo laban sa diskriminasyon. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga at sama-sama tayong lumikha ng mas makatarungan at mapagmahal na mundo. Uy, Mara, alam mo ba may kita ako tungkol sa bakla na Ano? Tara! Don't listen to the voice inside your head. Yun naman, tsak na nakinig kayo sa aming talakayan. Di ba, partner? Oo naman, partner. Bago kami magtapos at magpaalam sa inyo, narito ang ilang katanungan upang inyong suriin at sagutin. Unang tanong, ano ang mga karaniwang anyo ng diskriminasyon ang nararanasan ng mga kababaihan sa kanilang mga trabaho at paano ito nakakaapekto sa kanilang mga karera? Pangalawang tanong, paano nakakaapekto ang mga stereotypes sa mga kalalakihan sa kanilang mental health at emosyonal na kalagayan? Tatlong tanong, anong mga hamon ang kinakaharap ng mga membro ng LGBT community sa kanilang pang-araw-araw na buhay? At paano ito nagiging sanhi ng diskriminasyon sa kanilang mga relasyon at komunidad? Ikaapat na tanong, sa iyong palagay, paano makakaapekto ang kultura at tradisyon sa pag-uugali ng mga tao patungkol sa diskriminasyon sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBT? Panglimang tanong, ano ang mga hakbang na maaari nating gawin bilang isang lipunan upang labanan ang diskriminasyon at itaguyod ang pagkapantay-pantay para sa lahat? Alam namin kayang-kaya niyan sagutan. Ikaw pa ba? Kayo pa ba? Sabihin nyo nga sa inyong mga sarili at sa inyong mga katabi, kaya ko to. Partner, kaya mo yan. Tiyak na kayang-kaya nyo yan sagutan. Maraming salamat sa pagtutok at pakikinig. Muli, ako si Miss Zaira. At ako naman si Miss Tin. Maraming salamat! Pwede ba naming marinig ang inyong sasabihin sa amin? Thank you. Maraming salamat din. Bye! Mare, bagong taon na. Magbagong buhay na tayo. Oo. Huwag na natin bulihin ang mga kalalakihan, kababaihan, pati na rin ang LGBT. Diba? Sige. You have to know, find a girl